Krisha Magnaye. Simpleng dalaga na ang tanging hangad makapasok sa pinapangarap niyang company. Nais niyang maging sekretarya sa kumpanyang popular, hindi lang sa Pinas, kundi sa iba't ibang bansa rin. Ngunit pagpasok niya bilang sekretarya ng bilyonaryong si Ethan Hidalgo ay mababago ang matiwasay niyang buhay. Nabuntis siya nito dahil sa kalasingan nilang dalawa at ang baby na nabuo nila hindi niya nais pang ipaako dito dahil nalaman niyang may nobya na pala ito. Itatakas ni Krisha ang batang nabuo ng isang malaking pagkakamali. Ngunit matapos ang 6 na taon, muling magtatagpo ang landas nila ni Ethan. Eto na kaya ang tamang pagkakataon para malaman ni Ethan na may naging anak sila o patuloy niyang itago kay Ethan ang katotohanan sa takot na mahusgahan sila ng anak niya. Mama nakapasok po ako. Walang paglagyan ng saya ni Krisha nang mag-email sa kanya ang kumpanyang pinagpasahan niya ng kanyang resume. Sinikap talaga ni Krisha na makakuha ng maraming achievements bago siya gumraduate sa college para sa kanyang credentials. Hindi siya nabigo dahil pasok na siya sa kumpanya na noon lang ay pinapangarap niyang mapasukan. Saan ba? Ikaw na bata ka, sobrang lakas mong sumigaw dyan. Parang kinurot ang singit sa tili mo. Naiiling na wika ng kanyang ina. Mama, pasok na po ako sa kumpanya na palagi kong ikinukwento sa'yo. Maluha-luha pa si Krisha dahil sa pangarap niya talaga ito. Nasisiguro kong proud na proud si Papa sa akin. Sayang lang dahil hindi na po niya inabot ang pag-graduate ko sa college. Mama, simula sa araw na ito, itaga mo sa bato. Magsisimula na po ang pag-angat ng buhay natin dahil graduate na po ako at pasok na din ako sa kumpanya ng bilyonaryong si Mr. Hidalgo. Mama, sekretarya niya na po ako. Talaga ba anak? Nakakatuwa naman. Sana nga anak, magtuloy-tuloy na dahil iyan naman ang pangarap mo. Guminhawa lang ng kaunti anak, sapat na sa amin ni Leleng. Masuportahan mo na lang si Leleng anak. Ma, anong ganap? Biglang sabat ng nakababata niyang kapatid na si Leleng. Leleng, sa kumpanya na ako ni Mr. Hidalgo magtatrabaho. Lumiwanag ang mukha ni Leleng. Talaga ate? Uy ate, congrats ha. Iniiyak mo pa nga iyan diba? Ngayon talaga pasok ka na. Bukas na ba start mo? Oo Leng, bukas na. Leng, hindi ka na mahihirapan sa tuition mo dahil may trabaho na ako. Masaya silang nagsalo-salo sa tanghalian habang nagkukwentuhan patungkol sa email na natanggap niya. Mr. Hidalgo, bukas na po ang start ng bagong sekretarya na nakuha para sa'yo. Maganda ang credentials niya at fresh graduate. Maaga ang out ko today. May dinner akong pupuntahan. Bilin niya sa pansamantala niyang sekretarya. Sige po, Mr. Hidalgo. Saad nito bago siya iniwan sa office. Nilaro ni Ethan ang susi ng sasakyan sa kanyang kamay. Nagdadalawang isip siya kung dadalo ba siya ng dinner na hinanda ng kanyang magulang. Panigurado, gigisahin na naman siya nito patungkol sa kanila ni Bethany. Si Bethany ay kanyang nobya pero halos 3 buwan pa lamang sila at nasa getting to know each other pa rin dahil bago magpakasal nais ni Ethan na makasiguro sa kanyang mapapangasawa. Ngunit atat na ang magulang niya kaya pinupursige na siya nito na mag-propose kay Bethany kahit wala pa naman siyang balak. Busy si Bethany sa karir nito bilang modelo at busy din naman siya. Sa pagitan nila, wala namang hassle pagdating sa kasal. Hindi pa rin nila ito napag-uusapan dahil wala pa rin namang balak si Bethany na mag-quit sa trabaho nito. Meaning, kahit na magpakasal sila, wala pa rin balak si Bethany magbuntis. Kaya bakit nila tataliin ang sarili nila sa kasal kung parehas pa silang nag-e-enjoy sa kani-kanilang pinopursue? Natigilan si Ethan sa malalim na pag-iisip. Lumabas siya ng office. Nakapamulsa siyang sumakay sa elevator. Sa harapan ng company building niya ay nakaabang na ang kanyang magarang sasakyan. Habang nasa biyahe, tumawag si Bethany. I'm on my way. Bungad niya rito. Sige, kanina pa ako nandito babe. Hindi ako pwedeng magtagal. Alam mo namang busy schedule ko to the whole week. Hindi ko lang talaga mapahindian sila tita. Daanan mo ko sa studio ha, tinatamad ako mag-drive. Ibinaba niya ang tawag. Ilang minuto rin bago siya nakarating. Masama na ang aura ni Bethany.
Malamang ay atat na itong umalis dahil nga may photoshoots pa ito. So anong balak ninyong dalawa? I know buwan pa lang kayo. Pero bakit? Kailangan ba taon pa ang hintayin? Sabi na nga ba't ito ang topic? Mom, busy kami ni Bethany sa mga karir namin. Ba't darating din naman kami sa puntong pag-uusapan namin ng kasal? Kami na ang magdedesisyon doon. Sa ngayon, sinusuportahan muna namin ang karir ng bawat isa. And yes, we're happy. Paliwanag ni Ethan. Yes, tita. Sa tingin ko po masyado pang maaga para sa kasal. Sang-ayon naman ni Bethany. Gusto ko ng apo. Period. Parehas na lamang silang napailing ni Bethany. Bakit ba kasi pumunta pa ako? Nakakairita na paulit-ulit na lang ang topic. Hindi man lang sumaya ang dinner natin. Reklamo ni Bethany habang sila ay nasa kotse. Next time kasi huwag ka nang sumipot. Wala ka naman palang oras, pinipilit mo pa. Saad niya habang nasa daan pa rin ang focus. Babe, may oras naman ako ah. Every Sunday gumigimik tayo, di ba? Sinusulit naman natin at nagdi-date dahil iyon lang ang free time nating dalawa. Hindi naman sa ayoko pa. Pero masyado pa naman talagang maaga. Sayang ang opportunity sa modeling ko. Ngayon pa lang ako sumisikat, babe. Palalagpasin ko pa ba? Inihatid na ni Ethan si Bethany sa studio habang siya naman dumiretso na sa kondo niya upang magpahinga. Kinaumagahan, tinanghali siya dahilan para mahuli siya ng isang oras. Dinatnan niya ang isang babaeng abala sa pag-aayos ng mga papers sa kanyang table. Naiba rin ang ayos ng table para sa kanyang sekretarya. Ngumiti ito nang siya ay makita. Mr. Hidalgo, magandang umaga po. Nakita niya ang name tag nito kaya alam niya nang ito ang bago niyang sekretarya. Maaliwalas ang aura nito at panay rin ang ngiti. Malamang sa una lang to ganito kasaya dahil pag hinawakan na nito ang mga schedule niya, baka hindi na ito makangiti sa dami. Ganyan talaga pag bago. Saad niya bago na upo. Nice name, Kresha. Sana tumagal ka gaya ng pinalitan mo. Yes sir, sisikapin ko pong ibigay ang best ko sa trabaho. Tumango na lamang siya bago nagsimula na sa trabaho. Nga pala tuwing may bago dito, nagsiselebrate ang mga tao ko para i-welcome ang bago. Walang toxic environment dito. Lahat friendly. So asahan mo may painom mamaya. Nakakahiya naman po. Pero sige po Mr. Hidalgo, hindi po naman ako tumatanggi sa ganyan. Sagot pa nito na hindi niya binigyan ng pansin. Celebrate na! Nagulat si Kresha nang sumigaw ang kasamahan niya sa trabaho na kanyang nakasalubong. Ayain mo si Boss Kresha. Para naman may manglibre sa atin. Wika pa nito na kanyang ikinatawa. Seryoso, ayain mo, payag yun. Pahabol pa nito na tinanguan lamang niya bago bumalik na sa office. Mr. Hidalgo, kung pwede daw ho kayong maaya mamaya sa celebration ng welcoming party ko. Napakamot pa si Kresha dahil sa kaba na baka ito ay magalit. Sir, kung hindi ka available para mamaya ayos lang po. Pwede ako magdahilan tsaka hindi naman ho ito importante. Pupunta ako. Tipid na sagot nito bago bumalik sa pagre-review ng mga papers na nakatambak sa mesa. Napangiti si Kresha. Mabait naman pala ang boss niya. Hindi pala dapat talaga advance mag-isip. Madalas, maling akala. Sa isang club sila nag-celebrate. Sa tingin ni Kresha, mapaparami talaga ang inom niya. Dahil siya ang pinupunteriya ng mga ito. Siya daw kasi ang main character ngayon dahil siya ang bago. Gaya niya, dumaan din daw ang mga ito sa ganitong nakasanay na gawin ng mga ito. Masaya naman kaya nag-enjoy talaga si Kresha at nakisabay na lamang imbis na maging killjoy. Shot puno! Kantsaw ng mga ito sa kanya. Inubos niya ang isang punong baso na ibinigay ng mga ito hanggang sa hindi niya nakaya. Buti na lang ay sinalo siya ni Ethan. Go sir, bait talaga ni sir oh. Malalasing lang si Kresha, tama na. Mag-enjoy na kayo't magkwentuhan na lang. Bilin nito bago nagpaalam na lalabas na muna upang magpahangin. Dahil namumula na sa kalasingan si Kresha ay patawa-tawa na lamang. Ilang minuto pa, nagpaalam siyang magbabanyo na muna dahil parang nasusuka na siya. Ngunit dahil pagewang-gewang ay makailang beses siyang kamuntik masubsob. Masusubsob na naman sana siya nang may sumalo sa kanya. Lasing ka na, Kresha. Inaaninag niya ang sumalo sa kanya.
Sir Ethan? Oo nga ho, lasing na ako, pasensya na po ah. Pasuray-suray na ang mata ni Kresha. Napahawak sa ulo si Ethan dahil tinatamaan na rin siya ng alak. Hindi niya alam kung anong gagawin sa lasing na si Kresha, kaya naman isinama na lamang niya ito pauwi imbis na iwanan sa club. Lasing na din kasi ang mga tauhan niya at baka hindi na maasikaso si Kresha. Ipinaalam na lamang niya sa isang empleyado na pinauwi niya na si Kresha upang hindi na ito magtanong pa o maghanap sa dalaga. Isinandal ni Ethan ang ulo niya sa car seat. Kumuha na lamang siya ng taxi dahil hindi niya na kayang imaneho ang kanyang kotse. Sa kondo siya nagpadiretso kasama si Kresha na hindi niya maintindihan kung bakit kailangan niya pang alalahanin wala naman siyang dapat na pakailam dahil choice naman itong maglasing. Pagewang-gewang na si Ethan, ngunit nagawa niyang maipasok sa silid si Kresha kahit nakamuntik na rin silang bumalandara sa pagewang-gewang nilang lakad. Napasulyap siya sa dalagang napadaing habang hinuhubad ang saplot. Sobrang init, bulong ng dalaga. Mainit talaga sa katawan ng ininom nila. Hindi niya ito mapigilan na mag-alis ng saplot. Hindi napigilan ni Ethan na gumalaw ang kamay niya patungo doon kay Kresha. Narinig niya ang halinghing nito kaya naman hindi na siya tumigil sa nasimulan niya. Dahil parehas na nasa impluwensya ng alak, nagawa nila ang bagay na hindi dapat nila ginagawa. Kinaumagahan, pagmulat ng mata ni Kresha, nakaramdam agad siya ng kirot sa pribadong parte niya. Kaagad na gumapang ang kaba sa katawan niya nang masulyapan ng boss niyang si Ethan na walang saplot. Hindi sana tama ang iniisip ko. Bulong pa niya sa kanyang isipan. Ngunit nang makita niya ang bahid ng dugo sa kama, napagtanto niyang tama nga siya. Naisuko nga niya ang kanyang sarili sa boss niyang si Mr. Hidalgo. Sabi na nga ba't walang magagawang mabuti ang alak? Nasa impluwensya siya ng alak at halos wala siyang maalala kung paano nagsimula ang nangyari sa kanila kagabi. Napahawak si Kresha sa kanyang ulo dahil sumabay pa ang sakit nito dahil sa hangover. Kresha, ano bang ginawa mo? Patay ka. Patay ka sa nanay mo, Kresha. Ito ang isinisigaw ng utak niya habang isinusuot ang saplot na nawala sa kanya isa-isa. Mabilis ang kilos niya at hindi na siya nag-aksaya ng bawat segundo dahil ayaw niyang abutan siya ni Ethan. Iniwan niya ang sticky notes sa table ni Ethan upang ipaliwanag na isang malaking kamalian ang nagawa nila at hindi dapat nila ito gawing big deal. Ipinaliwanag niya sa notes na hindi ito makakaapekto sa trabahong pinangarap niya. Hindi na alintana ni Kresha kung gulo ba ang buhok niya o kung hindi pa siya nagsisipilyo. Pumara agad siya ng taxi kahit na sumakit ang pempem niya sa mabilis na pagtakbo. Kaagad siyang sumakay at nagpahatid sa kanilang bahay. Oh, inumaga ka na anak. Si Lengleng hinihintay ka kagabi pa para makichismis sa unang araw mo. Ito agad ang bungad ng ina niya pagpasok pa lang sa kanilang bahay. Bakit naman ganyan ang itsura mo, Kresha anak? Pumamewang pa ito. Para kang naghahasa ng 10 kabayo. Tingnan mo nga ang buhok mo, nagmistulang salay. Puna nito sa buhok niyang sabog naman talaga. Nay, hindi naman ho. Sa mahon ng iniisip mo, inumaga lang ako kasi may celebration po dahil bago ako sa trabaho. Ngunit deep inside, hindi siya napagsamantalahan, kundi naibigay niya ang sarili niya sa boss niyang si Mr. Hidalgo. Napabuntong hininga si Kresha habang tulala sa silid niya. Paano pa siya haharap sa boss niya? Unang araw pa lang, kababalaghan na ang nangyari sa pagitan nila. May mukha pa ba siyang ihaharap dito? Sana lang maging professional sila ni Ethan sa trabaho. Sana lang talaga hindi nito banggitin ang nangyari sa kanila dahil ayaw niya na talagang maalala yun. Tila ba naririnig pa niya sa isipan niya ang pagsigaw niya sa pangalan ni Ethan. Nauulinigan niya ito at talaga namang gusto niyang magpalamon sa lupa. Good morning, Sir Ethan. Halos hindi mailingon ni Kresha ang sarili niya sa kanyang boss nang batiin niya ito. Kresha, alam ko ang iniisip mo. Nabasa ko ang iniwan mong sulat. Tama ka, lasing lang tayo. Hindi dapat iyon maging big deal. Para sa akin hindi iyon problema. Ikaw ba? Ikaw ang gusto kong matanong. Sa akin mo ba naibigay ang una mong... Pinutol niya ito.
Hanggat maaari sana sir, wag mo na lang banggitin kasi ayoko na hong marinig pa. Hindi ko na po nais pang alalahanin ang nakakahiyang bagay na ginawa ko. Tumango si Ethan sa kanya. Sir, pangarap ko po ang makapasok sa kumpanya mo at magtrabaho. Sana ho, hindi ito ang puputol sa pangarap kong magsisimula pa lamang. Babe? Parehas silang natigilan at napalingon sa babaeng pumasok. Babe? Ibig sabihin may nobya pala ang boss niya? Tila ba mas humirap para kay Kresha ang kanyang sitwasyon? Hindi ba't busy ka pa? Bakit naparito ka bigla nang walang pasabi? Tumaas ang kilay nito sa tanong ni Ethan. Bakit masama ba? Gusto ko ma-surprise ka eh. Bumaling sa kanya ang babae. Ikaw ang bagong sekretarya? Hello, JF ako ni Ethan. Modelo ko, baka nakikita mo billboard ko. Huwag ka na magulat. Ayos lang din kung gusto mong magpa-autograph or picture. Wika pa nito sa kanya. Nakakahiya naman po ma'am. Magandang umaga po. Sa labas na po muna ako. Paalam niya bago iniwan ng mga ito. May nobya na pala si Ethan. Ibig sabihin, cheating ang nagawa nila. Hindi yata kaya ng konsensya ni Kresha ang kanyang nalaman. Bilang babae, alam niya ang pakiramdam ng maloko. Napahilot sa sentido si Kresha. Te, kamusta? Napasulyap siya sa masigla nilang kasamahan na si Monay. Parehas kayong absent ni Sir Ethan ng isang araw ah. Grabe ba na inom nyo? Ganun talaga dito eh. Friendly lahat dito, te. Oo nga eh, nakakatuwa. Sagot naman niya. Hulaan ko kung bakit ka nandito. Nandyan yung GF niyang si Ma'am Bethany no? Sus, ingat ka. Masungit ang isang yun. Palibhasa, laking mayaman. Modelo siya at ang daming projects. Kaya talagang popular siya sa model industry ngayon. Ingat ka, silosa ang isang yun. Bulong pa ni Monay sa kanya. Sige ha, trabaho na ako. Baka mahuli pa tayong nagchichismisan. Wika pa nito bago siya iniwan. Natitiis pa naman ni Kresha. Umabot pa nga ng 2 linggong nakayanan niyang matiis na hindi maapektuhan sa one-night stand nila ng boss niyang si Ethan. Ngunit nang mapadalas ang nobya nito sa company, kinakain talaga siya ng guilt niya dahil pumatol siya sa taong may kasintahan na pala. Pahirap ng pahirap, lalo na't kada minuto pag nakikita niya si Ethan, bumabalik sa refleksyon niya ang nagawa nilang kasalanan. Paano nito nagagawang tignan ng kasintahan nito habang may kasalanan siyang hindi maamin? Mag-iisang buwan na si Kresha nang makaramdam siya ng pagbabago sa katawan niya. Umiiba na rin ang timpla ng mood niya at talaga namang sumelan siya sa pagkain. Ngunit imbis na mamayat, ginanahan pa siyang kumain kahit na ang selan niya. Ang bango naman ng tuyo. Mama, the best ka talagang magluto ng almusal. Natutuwang wika ni Lengleng nang ilapag ng ina nila ang pritong tuyo sa mesa. Ngunit kung si Lengleng ay nagustuhan ito, si Kresha naman ay kabaliktaran dahil kaagad na bumaliktad ang sikmura niya kaya napatakbo siya sa lababo. Habang dumuduwal ay gulat naman ang kapatid at ina niya. Hindi agad nakapagsalita ang mga ito basta nakatitig lamang ito sa kanya. Ma, bakit po? Leng, may problema ba? Takang tanong niya. Nak, buntis ka ba? Ito ang naitanong ng ina niya na kanyang ikinagulat. Napatingin siya sa kalendaryo nilang nakasabit sa gilid. Ma, mag-iisang buwan na ho akong delay. Kinabahan si Kresha. Maluha-luha siyang lumapit sa kanyang ina. Baka nga ho buntis ako. Kresha, ang aga mo namang magbiro. Hindi ka nakakatuwa sa biro mong yan. Leng, ako ba niloloko na naman ninyo? Galit na tanong ng kanyang ina. Umiling ang kapatid niya. Mama, bakit ka naman namin lolokohin? Ate, ano bang sinasabi mo? Wala ka namang jowa, di ba? Sabi mo trabaho muna, kaya ayaw mo magjowa. Tapos lolokohin mo kami na buntis ka? Natawa pa si Lengleng. Ngunit, napaluha na si Kresha. Napakalakas ng pakiramdam niya na buntis nga siya, na nagbunga ang isang gabing pinagsaluhan nila ni Ethan. Mama, may nangyari po sa amin ng boss ko nung unang araw ko. Lasing kaming pareho, Mama. Mama, anong gagawin ko? Hindi ko sinasadya to. Hindi ko inaasahan, Mama. Humahagulgol si Kresha sa sobrang takot. Kahihiyan nito lalo na't may kasintahan na po ang boss ko. Pinilit kong kalimutan dahil alam kong mali.
Sinubukan kong mag-focus sa trabaho. Pero paano ko pa magagawa yun? Kung nagbunga na ho ang nagawa namin. Mama, ayokong husgahan nila ang batang dadalhin ko. Napaluha na lamang din ng ina't kapatid niya sa kanyang sinabi. Te, pangarap mo makapasok doon at makapagtrabaho, di ba? Sa isang iglap lang nasira na yun. Te, bakit? Maging si Lengleng ay disappointed sa kanya. Bakit sa may sabit pa, Kresya? Sa dami ng lalaki, bakit sa may sabit pa? Kresya, nasisiraan ka na ba? Ikaw na mismo ang nagsabing may nobya na ang boss mo. Diyos ko naman, Kresya. Paano na ang trabaho mo sa kumpanya niya kung sakaling buntis ka nga? Paano na, Kresya? Paano mo ipapaako sa kanya ang batang yan kung may nobya na pala ito? Ma, ayoko po. Mahuhusgahan lang ho ang batang ito. Pakiusap, tulungan niyo ko. Leng, kausapin mo naman si mamang tulungan ako. Pakiusap ni Kresya habang umiiyak sa harapan ng ina niya. Ayaw mong ipakilala dahil kahihiyan? Pwes, umalis ka sa trabahong pinangarap mo, Kresya. Pagdusahan mo ang kamaliang yan. Isakripisyo mo ang trabahong matagal mong pangarap para sa batang yan. Hindi ka namin itatakwil dahil mahal ka namin. Pero nalulungkot ako sa nangyari. Dahil magiging ina ka na. Hindi na ito tungkol sa'yo. Hindi na pangarap mo kundi anak mo na, Kresya. Siya na ang mahalaga sa'yo. Luhaan ng ina niya at ganun din ang kapatid niyang si Lengleng. Mama, look, may butterfly na dumapo sa hands ko. Proud na proud si Clifford nang ipakita sa kanya ang paru-parong nakadapo dito. Siguro mama, si lolo po ito. Natutuwang wika pa nito bago tinaboy na ang paru-paro. Napangiti siya bago itinigil ang pagdidilig sa halaman at ito ay nilapitan. Clifford anak, si lolo lagi nakagabay sa atin. Go to Tita Lengleng na para magwash ka na ng hand. Lola will galit na kasi dirty na naman ang hand mo. Yes mama, I won't make Lola galit para may money ako sa kanya. Natutuwang sagot ng anak niya bago lumapit kay Lengleng. Kinaraga naman ito ng kapatid niya. Ate naman, si mama hirap na kay Clifford. Inglesero na dahil laking Peppa Pig at Coco Melon. Natatawa pa si Lengleng. Te, nakita ko resume mo ah. Nasabi mo na ba kay mama na mag-a-apply ka ulit ng trabaho? Tanong pa nito bago luminga-linga dahil baka marinig ng kanilang ina. Shh! Baka maging dragon pa at mabugahan na naman ako ng apoy. 5 taon naman na si Clifford. Bala kong mag-apply na ulit. Tsaka nahihiya na ako sa'yo. Ikaw na lang palagi ang gumagastos sa bahay. Pinasan mo pa kaming mag-ina imbis na ako ang... Pinutol siya ni Lengleng. Te, gaano ba ang sakripisyo ko kumpara sa naging sakripisyo mo noon sa akin? Inaakala ko lang naman na baka hindi makasanayan ni Clifford na wala ka sa tabi niya palagi. Si mama, paniguradong matigas ang tanggi nun dahil nadala na nung pumasok ka noon sa... Tinignan ni Lengleng si Clifford. Never mind, Clifford, kamukha mo talaga eh, hindi maitatanggi. Grabing mukha yan, parang kinapi lang. Nailing pa si Lengleng. Sino po Tita Lengleng? Tanong ni Clifford. Sinamaan niya ng tingin si Lengleng. Nako sino pa ba? Si Spider-Man syempre. Look alike mo si Spider-Man. Napabuntong hininga na lamang si Kresya. 6 na taon na rin simula nang umalis siya sa company ni Ethan. Sa sulat na lang niya dinaan ang lahat at gumawa na lamang siya ng palusot na hindi ito maghihinala. 6 na taon na pala niyang itinatago si Clifford sa ama nito. Wala naman nagawang kasalanan si Ethan sa kanya. Sadyang siya lang ang nagdesisyon dahil may kasintahan na ito at ayaw niyang masira ang dalawa nang dahil lang sa kanya. Isa pa, huhusgahan lang si Clifford kung ipapakilala niya ito. Ayaw niyang husgahan ng anak niya dahil sa kanyang kasalanan. Hindi na baling walang tulong mula kay Ethan, wag lang siyang masumbatan ng GF nitong si Bethany. Anong sabi mo? Gulat ang ina niya nang sabihin niyang nakapagpasa na siya ng resume sa isang kumpanya na maayos din naman ang pangalan at kilala din. Ngunit hindi ito katulad ng kumpanya na una niyang pinangarap. Sa ngayon kasi, wala na sa goals ni Kresya ang pangarap niya, kundi ang pangarap na para kay Clifford. Wala siyang ibang hangad kundi mapabuti si Clifford dahil wala na siyang aasahan sa ama nito.
Malamang sa 6 na taon na lumipas, baka kasal na ito sa nobya nitong si Bethany. Masayang naman ho kasi kung hindi ko magagamit ang pinag-aralan ko. Hindi naman ho porket ganun ang nangyari, kalilimutan ko na ang mag-provide para sa anak ko. Nahihiya na ho ako kay Lengling. Napabuntong hininga si Kresha. Payagan mo na ako ma, para naman to sa apo mo eh. Hindi na ho magkukross ang landas pa namin ni Ethan. Pinagdasal ko na ho na sana hindi na. Kresha, sigurado ka? Paano ang anak mo? Mag-i-school na siya. Kailangan ka ni Clifford sa tabi niya palagi. Nandyan naman ho kayo eh. Mama, para naman po sa kanyang gagawin ko. Mahal ko ho ang anak ko at gusto kong maibigay lahat sa kanya. Hindi ko po kailangang umasa sa kahit na sino mama. Basta ano man ang mangyari, anak mo ang priority mo, Kresha. Pangako po, si Clifford ang priority ko ma. Babe, masarap sa restaurant na ito. Napasulyap si Ethan sa tinuturo ni Bethany sa kanya. Matagal na ako nakakain dyan. Hindi naman masarap. Bethany, hindi ako makakapunta sa dinner tonight. May mga gagawin pa ako sa bahay. Kailangan ko tong matapos. Ha? Babe, ilang linggo ka ng ganyan. Palagi kang busy ah. Nakakainis na talaga. Dumalang na nga yung kuha ko sa mga photoshoots para lang magbigay ng time sa'yo. Tapos ikaw naman tong may ayaw na. Babe, hindi mo ba napapansin na gusto ko nang magpakasal? Handa na ako magka-baby. Bethany, ngayon pa ba? Busy ako sa trabaho ngayon. Ngayon mo pa isisingit sa akin yan? Kasalanan ko ba na tumagal ang kasal? Ikaw ang may gusto't hindi ako. Ngayong hindi pa kaya ng oras ko, sana intindihin mo. Nawala sa mood si Ethan. Umuwi ka na't magpahinga. Hindi pa ako uuwi, Bethany. At hindi rin kita maihahatid sa inyo. Ilang taon kitang inintindi, Ethan. Simula nang nawala yung babaeng yun, ganyan ka na sa akin. Siya din ba ang dahilan kung bakit hindi ka na kumuha ng babaeng sekretarya? Lalaki na ang kanang kamay mo dahil sa kanya? Umamin ka nga. May namamagitan ba sa inyo ng babaeng yun? Bethany, siya na naman. Siya na lang palagi yung pinag-aawayan natin ah. Kada hindi makukuha yung gusto mo, binabanggit mo si Kresha. See? Alam mo pa ang pangalan niya? 6 na taon na pero parang wala lang ako sa'yo simula nang umalis ang babaeng yun. Inaya agad kitang magpakasal pero tumanggi ka. Iniisip kong baka okay lang ako kasi bigla kitang inaya after nating pag-usapan na mag-focus muna sa career. Naramdaman kong nanlalamig ka kaya inaya na ulit kita pero ano? Sabi mo busy ka pa, marami ka pang ginagawa para isabay ang kasal. Ano ba talaga ha? Ayaw mo na ba sa akin? Ayaw mo na ba talagang magpakasal? Mariing napapikit si Ethan. Ito na naman si Bethany. Palagi nitong sinasabi na kaya siya nanlalamig ay dahil kay Kresha. Ito lagi ang pinag-aawayan nilang dalawa sa tuwing hindi nito makukuha ang gusto nito. 6 na taon na simula nang umalis si Kresha. Ngunit malinaw pa rin sa isipan niya ang nangyari sa kanila ng dalaga. Kabado ngunit ganado at determinado si Kresha para sa final interview niya sa kumpanyang inaplayan niya. Para naman ito sa anak niyang si Clifford. Gusto niyang maibigay ang buhay na karapat-dapat para sa mahal niyang anak. Ipinagkait na ni Kresha na makilala ni Clifford ang ama nito. Kaya naman, hindi niya ipagkakait ang magandang buhay na nararapat dito. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya bago pumasok sa building. Magalang siyang nagtanong sa guard upang alamin kung saan babanda para sa final interview ng mga aplikante. Sa dami ng aplikante, sana lang isa siya sa maswerteng matanggap. Ilang oras naghintay si Kresha para sa final interview. Sabi ng unang mga na-interview sa kanya, sa final ay boss na mismo nila ang makakausap kaya dapat lang talaga na magmukha siyang professional. Next, saad ng babaeng nakabantay sa labas ng opisina. Ngumiti ito sa kanya at sinanyasan siyang pumasok na sa loob. Nilakasan ni Kresha ang kanyang loob. Magandang araw po sir. Bati niya bago hinintay na alukin siya nitong maupo. Have a seat. Mahinahon naman ang boses nito. Maganda ang background mo and I saw your credentials at masasabi kong magaling ka. Graduate na valedictorian at always top on class. Sa totoo lang, excellent talaga ang resume na pinasa mo. Maraming salamat po sir. Gusto ko lang itanong kung willing ka bang mag-overtime palagi or flexible ba ang time mo?
Kasi most of the time, madami akong ginagawa at mga lakad na pinupuntahan. Palagi kong kasama ang sekretary ko. Mapa-events o birthday, parties man. Business is business. So gusto ko ang dedicated sa trabaho. Sir, hindi po para sa pawa ng ibang aplikante pero opo, flexible po ako sa work. Single mother po ako na kailangang masuportahan ng anak ko. Wala po akong inaatras ng trabaho, sir. Seryoso niyang paliwanag. Ngunit nauunawaan ko pong maraming qualified ang nag-a-apply din sa inyo at ikinagagalak ko pong makilala kayo kahit hindi man po ako mapalad na mapili ay… Pinatigil siya nito sa pagsasalita niya. Bukas na bukas magsisimula ka na. Hindi ako nagtotolerate ng employees. Once na mali ka, you need to take the consequences especially of your actions. Kapag naman nasa tama ka, sagot kita. Kargo ka ng kumpanya. Malinaw na ba sa iyo ang lahat? Kung oo ay maaari ka nang lumabas upang mapaghandaan mo na ang pasok mo bukas. Maraming salamat po Sir Lloyd. Nakipagkamay si Kresha sa boss niya bago malapad ang ngiti na lumabas sa opisina. Natutuwang ibinalita ni Kresha na natanggap na siya at may trabaho na siya. Kresha anak, ang mga biling ko. Paalala ng kanyang ina. Karga nito si Clifford na mahimbing na ang tulog dahil napagod daw sa paglalaro. Ngumiti siya bago kinuha ang kanyang anak. Masalamat po talaga. Simula nung una pa lang, hindi na ninyo ko iniwan. Salamat po sa palaging gabay. Pero mama, natuto na po ako sa kamalian kong yun. Masaya na po ako sa buhay na napili ko. Ang buhay na wala si Ethan. Ito na po ang landas na tinaha ko kasama ang anak kong si Clifford. Hindi ko na po siya ipipilit pa sa ama niya dahil alam kong madadamay pa siya. Sana lang talaga, hindi na mag-cross ang landas ninyong dalawa dahil baka mahirapan ka lang. 6 na taon mo nang naitago si Clifford at naniniwala ako na paninindigan mo ang mga sinabi mo, Kresha. Ngunit gayon pa man mahirap magsalita ng tapos. Basta ano man ang maging desisyon mo, lagi mong unahin ang anak mo dahil siya ang mas maaapektuhan sa lahat. Ito ang paliwanag at gabay ng kanyang ina. Malaki ka na at alam mo na ang tama't mali. Hindi kita mapipigilan pero alalahanin mo na hindi na ito tungkol sa'yo kundi tungkol na sa anak mo. Dagdag pa ng kanyang ina. Opo ma, salamat po ulit. Pinasok na niya ang kanyang anak sa silid nila. Hinaplos niya ang buhok ni Clifford habang malungkot na nakatitig dito. Pasensya na dahil sa kamalian ni mama. Ikaw ang nahihirapan anak ko. Broken family na agad ang kinagisnan mo. Pero sana maunawaan mo balang araw na gusto ko lang itama ang lahat kaya inilayo kita. Ayaw kitang mahusgahan ng ibang mga tao na hindi maiintindihan ang side ko. Para sa kanila, isa akong pabaya at malanding babae. At dahil ikaw ang bunga ng kapabayaan ko, ay ayaw kong sayo nila ibunto ng lahat anak ko. Pinahid ni Kresha ang luha niya. Sana lang talaga, hindi na kami magkita ng ama mo. Sana, hindi ka niya makita. Sorry anak, kung yun ang ipinagdarasal ko araw-gabi. Habang ikaw ang pinagdarasal mo, maging maayos kami ng daddy mo. Hinagka ni Kresha ang anak niya bago ito tinabihan. Lloyd, nakahanap ka na ba? May ire-recommend sana ako sa'yo kung wala pa. Maaari naman ako magpahanap ng tao hanggat wala ka pang nakukuhang sekretarya. Natawa ito bago nakipag-fist bump sa kanya. Dude, kanina lang may nakuha na ako. Start na siya bukas. Napatango siya sa kaibigan niya bago bumalik sa iniinom niya. Nasa club sila. Si Lloyd mismo ang umaya sa kanya dahil bored daw ito. Si Lloyd ay matagal niya ng kaibigan. Parehas silang negosyante dahilan para hindi sila mawalan ng koneksyon sa isa't isa kahit sobrang busy. So, kamusta naman ang love life mo? Etong si Bethany nagrarant na sa akin ah. Pinapapayuhan ka sa akin. May problema ba kayong dalawa? Napairap siya sa tanong nito. Siya lang naman ang may problema. Bakit ba kasi hindi mo papakasalan? Wala pa akong balak, Lloyd. Hindi ko makita ang sarili ko na ikakasal kay Bethany. Basta para akong sinasakal pag binabanggit niya ang kasal. Ang tagal na ninyo ah. Bakit ngayon pa kayo naging ganyan? Hinihintay pa naman kita. For sure, grabe na yung pressure na binibigay sa'yo nila tita at tito. Sinabi mo pa. That's why hindi na ako bumibisita sa kanila. By the way, pupunta ka ba sa event ni Mr. Wang? Invited tayo para sa kaarawan niya.
Isama mo si Bethany para naman hindi nagrarant kung kani-kanino. Isasama ko yung bagong sekretarya ko para masanay na sa mga lakad namin. Tumango na lamang si Ethan. Babe, isasama mo talaga ako? Hindi makapaniwala si Bethany. Pagsabi pa lang niya na magayos ito para sa event na pupuntahan nila, agad na umaliwalas ang mukha nito. OMG babe, pinapasaya mo naman ata ako today. Bumabawi ka siguro sa akin no? Kinikilig pa ito. Don't worry, magiging maganda ako para sa'yo babe. Sikat kaya itong GF mo. For sure sa akin ang tingin nilang lahat. Daraanan na lamang kita bukas ng alas 7, Bethany. Pakiusap lang, wag mo kong paghintayin. Dahil si Mr. Wang, matagal na namin siyang kasama ni Lloyd sa business industry. Ayokong mahuli tayo. Special ang invitation niya so agahan mo Bethany. Don't worry babe, I got this. Tumango na lamang siya bago binalik ang focus sa trabaho. Palagi naman siyang dinadalaw ni Bethany sa opisina niya, kaya sanay na siyang palagi itong nandito. Sanay na siya sa presensya nito at kahit na makulit, tinitiis na lang niya wag lang silang mag-away. Sir, nakuha ko na po yung schedules mo for this whole week. Ngunit itatanong ko lang po sana kung required ba na magsuot din po ako ng dress o kahit na uniform na lang po pang office ang suot ko. Natawa ang boss niyang si Lloyd. Kresha, ano ka ba naman? Siyempre required cause you're gonna be my partner, okay? Don't worry about that dahil isasama na kita sa gagawa ng gown mo. Gusto kong maging maayos ang suot mo. Hindi naman pwedeng ako lang. Masanay ka na may mga lakad talaga tayo, Kresha. Yes, Sir Lloyd, maliwanag po sa akin. Sagot niya bago itinikom na ang kanyang bibig dahil ayaw na niyang mag-isip ang boss niya na nagrereklamo siya matapos niyang sabihin sa harap nito na flexible siya kahit saan. Isinama siya nito sa isang magarang store. Sinukatan siya ng fashion designer. Hindi ko na magagawa Sir Lloyd dahil gahol na, pero may mga finished dress na ako, isusukat na lang niya. Sige, pasukat mo. Utos nito, kaya naman agad siyang hinila ng baklang designer. Bagay na bagay naman pala. Natutuwa ito nang ipakita nila kay Lloyd ang tinutukoy nito. Kunin mo na ba to, sir? Napatulala si Lloyd sa kanya ng ilang segundo bago ito sumagot. Bagay na bagay. Sige, kunin ko na pati ang heels na suot niya. Walang kibo si Kresha ngunit nang makasakay sila sa sasakyan nito, doon niya nilakasan ng loob na magsalita na. Sir, sobra naman mahal itong gown ko pati sandals. Isang gamitan lang naman po, nakakahiya. Isuot mo, ipapasundo kita. Napabuntong hininga na lamang si Kresha. Mama, saan ka po galing? Sinalubong agad siya ni Clifford. Kinaragan niya ito at hinagkan sa pisngi. Pasensya na anak, hindi na nakapagpaalam si mama. Need ko kasi anak mag-work para sa future mo, para mabili ko yung mga needs mo. Habang ang ina naman niya ay nag-aasikaso ng dinner at si Lengleng ang siyang nagbabantay kay Clifford. Gabi na ate ah. Kasi si Sir Lloyd, isinama pa ako sa designer na binilhan niya ng gown na isusuot ko sa event ni Mr. Wang. Need ko pumunta eh. Napasulyap siya sa kanyang ina. Ma, baka ho gabihin na ako bukas dahil kailangan ko po talagang sumama. Alas 7 naman ho yung alis ko tapos expected ng gabi na ho ako makakauwi. Kresha, sinasabi ko sa'yo, tantanan mo ang alak ha. Hindi maganda ang naidulot sa'yo niyan dahilan para kalimutan mo ang pangarap mo. Sana lang hindi na pangalawahan ng kapabayaan mo. Pinapaalala ko lang, hindi sa wala akong tiwala. Ayoko lang na maulit pa. Si mama talaga, laki ng trust issue kay ate Kresha. Isinumpa na nga ni ate yung alak eh. Clifford, tawag pa ni Lengleng sa anak niya. Sa room na muna tayo mag-play habang nag-aayos si Lola. Aya ni Lengleng kay Clifford. Abala si Kresha dahil ilang minuto na lang daw, malapit na ang driver ni Lloyd. Nakagayak na siya at kulang na lang ng earrings para kumpleto na. Lumabas na siya sa silid niya matapos maikabit ang earrings at laking gulat niya nang bigla niyang makita sa sala nila ang boss niyang si Lloyd. Kresha, hindi ka na nahiya sa boss mo, pinagintay mo pa. Sir, pasensya na sa anak ko ha. Nahihiyang sabi ng ina niya kay Lloyd. Sir, akala ko po driver mo po yung susundo sa akin. Pasensya na po, hindi ko naman po alam na kayo po ang... It's fine, maaga pa naman. Tsaka may emergency kasi ang driver ko.
That's why ako na ang sumundo sa'yo para sabay na tayong pumunta sa venue. Mama, ang bait po ng boss mo. Natutuwa si Clifford habang kandong ni Lloyd. Nak, baba ka kay sir, wag mo siyang kandungan. Saway niya kay Clifford bago sumulyap kay Lengleng na napakamot na lamang sa batok. Te, si Clifford kasi ang kulit eh. Don't worry, ayos lang. Napakabibo ng anak mo, Kresha. Hiyang-hiya si Kresha kahit na nakasakay na sila sa kotse. Tahimik lang siya hanggang sa makarating na sila. Pinagbuksan pa siya ni Lloyd ng pinto bago inabot ang braso nito upang umalalay sa kanya sa paglalakad. Bukod sa event na to ni Mr. Wang, may business din kaming pag-uusapan kaya wag ka nalang humiwalay sa akin. Bilin ni Lloyd na tinanguan niya. Palakad-lakad muna sila at lahat ng masasalubong nila ay binabati si Lloyd. Talaga palang mga negosyante din ang imbitado sa birthday ni Mr. Wang. Iba talaga ang mayayaman. Ito ang nasa isip ni Kresha. Ayun pala ang kaibigan ko. Puntahan na muna natin. Aya ni Lloyd nang makita nila ang lalaking nakatalikod. Ethan. Nanlaki ang mata ni Kresha nang marinig ang pangalan na tinutukoy ni Lloyd. Ngunit mas nagulat siya nang si Ethan Hidalgo nga ito. Bakas din ang gulat sa mata nito nang mapatingin sa kanya. Hindi na siya nilobayan ng tingin nito. Kresha? Kunot ang noo ni Ethan. Bakit kilala mo ang sekretarya ko? Si Lloyd na ang nagtanong. Babe, may... Natigilan si Bethany nang napasulyap ito sa kanya. What the? What are you doing here? Mabilis na umiba ang aura ni Bethany. I should go, sir. Paalam niya kay Lloyd, ngunit pinigilan siya ni Ethan. Ethan Hidalgo, what are you doing? Galit na tanong ni Bethany, kaya naman binitiwan siya ni Ethan. Hey, what's going on here? Gulong-gulo si Lloyd sa sitwasyon. Napaiwas ng tingin si Kresha bago sumagot. Sir, dati po kasi akong sekretarya ni Sir Ethan. Sir, labas na po muna ako, pasensya na po. Paalam ni Kresha, ngunit pinigilan siya ni Lloyd. No, you stay here, Kresha. So what's wrong with that? Sekretarya ka ni Ethan dati, anong masama? Pati ba naman si Bethany Kresha inaaway mo? Lloyd, ang babaeng yun ang dahilan kung bakit nanlamig sa akin si Ethan. Malamang bago siya umalis nilandi niya yung BF ko. Galit na saad ni Bethany bago siya dinuro. Siguro plano mo to, no? Bethany, stop pointing your finger. How dare you to say those words to my secretary? Be professional, Bethany, and stop being immature. Siguro kaya siya umalis dahil napakasilosa mo. She have her own life. Pwedeng kumalma ka? May anak siya, Bethany. So stop creating nonsense argument. Maayos na nagtatrabaho si Kresha para sa anak niya. Really? Good. Buti naman Kresha lumagay ka na sa tahimik. Napangisi si Bethany. But still, I hate you, Kresha. Hindi ko gusto ang aura mo. Mariing napapikit si Kresha. Pinilit niyang maging matatag kaya naman ngumiti siya sa mga ito. Opo, Ma'am Bethany, may anak na po ako. Patay na po yung asawa ko pero masaya naman ako na naiwanan niya ako ng anak. Sa ngayon, Ma'am, sana kung ano man po yung iniisip mo sa akin, hanggang ngayon, sana mabigyan ko na po ng linaw. Hindi ko po alam ang problema ninyo ni Sir Ethan, pero sigurado po akong hindi ako ang dahilan. Maayos po ako nagpaalam sa kanya noon na kailangan kong huminto sa trabaho dahil may sakit po yung mama ko. Ngayon po nagtatrabaho na ulit ako matapos ang ilang taon dahil kailangan ko pong suportahan ang anak ko. Wala na po kasi kaming aasahan sa daddy niya dahil matagal na po itong wala. Matapang niyang tinapunan ng tingin si Ethan na nakapako lang ang tingin sa kanya. Yun naman pala, Bethany. Masaya ka na? Hindi ko nagustuhan ang ginawa mo sa sekretarya ko, ha. Hindi ko to mapapalampas, Bethany. Kitang-kita ang pagiging unprofessional mo. Sa mismong party pa talaga ni Mr. Wang. Disappointed na sabi ni Lloyd bago siya'y hinawakan. Kresha, lumipat na lang tayo. Saad nito nang mapabaling sa kanya. Bago sila umalis ay may sinabi pa ito kay Ethan. Dude, pagsabihan mo yung GF mo dahil masyado nang malala. Wala nang pinipiling lugar ang ugali niya. Pasensya na, Lloyd. Hindi na sumagot ang boss niya dahil sila ay lumipat. Napabuntong hininga si Kresha nang sila ay makalayo na.
Sir, pasensya na po sa nangyari. Hindi ko rin naman po alam na si Sir Ethan po yung tinutukoy mong kaibigan mo. Hindi mo kailangang humingi ng pasensya. Dapat nga ay sila dahil sa ginawa nilang iskandalo kanina. Grabe na talaga ang ugali ni Bethany. Kahit sino na lang pinagseselosan. Walang masabi si Cresia sa mga oras na to dahil grabe ang kabang nararamdaman niya. Pero nalaman niya na hindi pa pala kasal ang dalawa. Bakit? Ang tagal na nitong magkasintahan. Ito ang tanong na naglalaro sa kanyang isipan. My gosh! Napakalala mo, Bethany. Nakakahiya sa mga tao at nakakahiya kay Lloyd ang ginawa mo kay Cresia. Sekretarya niya si Cresia at wala kang karapatan na ganunin yung tao. Bakit ba? Totoo naman ang sinabi ko Siguro nilandi ka niya noon dahilan para maging malamig ka na sa akin. Ngayong may anak na pala siya, kampante na ako dahil lumagay na siya sa tahimik. Ikinalulungkot ko rin naman na namatay ang asawa niya. Pero hindi mawawala ang galit ko sa babaeng yun. Sekretarya ko lang siya, Bethany. At hindi niya ako nilandi. Ilang beses ko bang ipaliliwanag sa'yo? Hanggang sa maramdaman kong totoo yung sinasabi mo, Ethan. Pakiramdam ko kasi wala na ako sa'yo. Kulang na lang hiwalayan mo ko para masabi kong wala na talagang pag-asa yung relasyon natin. All those years, Ethan. In all those years, inintindi kita. Ang dami kong pagkukulang dahil inuna ko yung karir ko. But I gave up on that. Kasi gusto kong bumuo na tayo ng pamilya. Pero ikaw naman tong may ayaw na. Kailan ko ba muli maririnig sa'yo na mahal mo ko? Hindi mo ko matignan, Ethan, hindi tulad ng tingin mo sa babaeng yun. Sabihin mo na kasi na niloloko mo na lang ako. Alam mo naman palang wala ng pag-asa, bakit pinipilit mo pa? Bakit kumakapit ka pa? Bethany, nakakasawa ang ugali mo. Isang malakas na sampal ang natanggap niya kay Bethany. Ethan, mahal kita. Mahal na mahal kita. Kaya ako ganito dahil natatakot akong makuha ka ng iba. Ngayon mo patunayan sa akin na wala lang sa'yo ang babaeng yun at hindi mo ko nagawang lokohin. Iniwan na siya ni Bethany. Bumalik siya sa loob ng mag-isa. Napasulyap siya kay Cresia na kausap si Lloyd. Ilang taon na ang lumipas pero hindi pa rin ito nagbago. Masaya naman siya sa naging buhay ni Cresia. Paniguradong nakalimutan na nito ang one night stand na nangyari sa kanila. Siya kasi hindi pa. Sariwang-sariwa pa ito sa kanyang isipan. Napasulyap si Cresia sa kanya kaya agad siyang nag-iwas. Ilang minuto pa, nilapitan siya ni Lloyd nang mapansin nito na mag-isa na lang siya. Umuwi na si Bethany? Oo, maaga pa daw ito bukas. Pagsisinungaling niya. Dude, wag mo na nga ako lokohin. Hindi talaga naging maganda usapan. Napakababaw ng GF mo. Hindi siya mababaw. Kasalanan ko naman talaga. Sa akin nagmula ang malalim na pinanghuhugutan niya. Napasulyap siya kay Cresia na naiwan sa kabilang table. Basta wag na lang ninyong idamay ang sekretarya ko sa gusot ninyo, pwede ba? Maayos na nagtatrabaho yung tao para sa anak niya. Nakita mo na ba ang anak niya? Ang asawa niya nakita mo na? Curious niyang tanong. Si Clifford, oo. Nakita ko na sobrang bibo nga Hindi ko pa nakita yung asawa niyang yumao dahil wala namang litrato. Pero baka gusto lang niyang makalimot kaya minabuting wag na lang niyang i-display ang litrato. Ganun talaga, para puro positive lang ang ma-adapt ng anak niya. Lloyd, pwede ko ba siyang makausap? Kahit saglit lang, may gusto lang akong linawin. Tumango naman ito sa kanya bilang pagbibigay ng permiso. Hey, bati niya kay Cresia nang ito ay malapitan. Bahagya siyang ngumiti. How's life? Ito ang naitanong niya imbis na ang iniisip sana niya ng mga oras na ito. Hindi kasi niya alam kung paano sisimulan sa tagal nilang hindi nagkita matapos itong magpasa ng resignation letters. Life was great, sir. I mean, madaming nangyari sa buhay ko sa 6 na taon na pag-alis ko sa kumpanya mo, Sir Ethan. Yeah, but mine wasn't that great as yours. Pag-amin niya. Nakita mo naman kung gaano kami katoxic ni Bethany. So, you have a son now? Umiwas ito ng tingin na tila ba hindi ito komportable sa naitanong niya. Pasensya na. Curious lang kasi ako and I'm really happy for you. Nagawa mong makahanap ng taong, Sir Ethan, hindi ko po pinangangalandakan sa mga tao ang buhay ko. Hindi po bukas na libro ang buhay ko. Masaya po ako sa buhay ko.
Hanggang doon lang ang masasabi ko. Yeah, sorry. Nakikita mo ba yung sarili mo na mag-aasawa ulit after what happened? Sa ngayon, si Clifford po yung priority ko pero hindi ko naman sinasarado ang puso ko, Sir Ethan. Ikaw, sir, bakit hindi ka pa nagpapakasal kay Ma'am Bethany? Ang tagal na po ninyong magkasintahan. I don't know. Para kasing may kulang o baka hindi pa lang talaga ako handa. Buti ka pa. Napabuntong hininga pa siya habang nakatingin kay Kresha. Sir, hanggang kailan mo balak itago kay Ma'am Bethany na nakagawa ka ng kasalanan sa kanya? Sana kahit hindi mo sinabi na ako yung babaeng naka one night stand mo, sana kahit inamin mo na lang sa kanya na nagkamali ka. Loyalty at love ang pinakamahalagang armas sa relasyon, sir. Umalis ka. Hindi lang dahil sa mama mo kundi para iwasan ako, diba? Ngumiti si Kresha sa kanya. Dapat, sir, alam mo na iyon na ang dahilan. Sige, sir, ha, puntahan ko lang po yung boss ko. Baka po kasi kailangan na ako. Paalam nito bago akmang hahakbang na nang hawakan niya ito sa braso. Kresha, I don't know what the reason is, pero nahihirapan akong kalimutan ang nangyari. Gabi-gabi akong humihiling na sana makita ulit kita para malinawan ako. And now you're here, pero mas lalong gumulo. Sir, kung ikaw gusto mong pangalawahan ng kamaliang nagawa natin, ako po hindi na. Sir, may anak na po ako. Sapat na po sa akin ang anak ko. Binitiwan niya si Kresha. Parami yata ang inom ko, pasensya na Kresha. Pinagmasdan ni Kresha si Ethan na mawala sa paningin niya. Imbis na siya ang aalis, ito na ang nag-adjust para sa kanya. Dumiretso na ito sa labas habang siya napabuntong hininga na lamang. Ayos ka lang? Napasulyap siya sa kanyang boss na bumalik na pala. Di ka naman niya sinabihan ng kung ano-ano? Nakiusap kasi siya na baka pwede kang makausap at pumayag naman ako dahil iniisip kong magsasorry siya. Yes sir, nagsorry po si Sir Ethan sa ginawa ni Ma'am Bethany. Sagot na lamang niya upang hindi na ito magtanong pa. Salamat sir sa paghatid, maraming salamat po talaga. No worries. Saad nito bago nagpaalam na sa kanya. Hinintay na muna niya itong makaalis bago siya pumasok. Nakasalubong niya ang kanyang ina sa bungad pa lamang. Mukhang hinintay talaga siya nito. Kamusta naman? Inamoy-amoy pa siya nito. Maayos naman po tsaka hindi po ako uminom kahit isang patak. Mabuti naman. Dumiretso ito sa kusina. Ititimpla kitang gatas, maupo ka na muna. Si Clifford nga pala iniiyakan ng kapatid mo dahil gusto daw mamasyal kanina sa park. Ang sabi ko naman wag igagala na hindi mo alam lalo't gabi na. Nagpapaalam nga kahit na saglit lang daw. Ibibili lang din niya na makakain. Di ko pa rin pinayagan dahil kailangan malaman mo muna. Paliwanag ng kanyang ina. Sa susunod mama, hayaan na hunin yung igala ni Lengling para malibang naman. Nagdadalawang isip si Kresha kung sasabihin ba niya sa kanyang ina na nag-cruise muli ang landas nila ni Ethan. Ma, si Ethan pala kaibigan ng boss ko. Tumaas ang kilay nito. Kresha, nagkita ulit kayo? Sinabi mo na anak niya si Clifford? Kamusta naman sila ng asawa niyang Bruhilda? Natawa siya sa tanong ng kanyang ina. Mama, nagkita lang sinabi na agad. Hindi ko po sinabi na anak niya pero dahil no choice ako, nasabi na kasi ni Sir Lloyd na may anak na ako. Di gumawa ako ng kwento. Sinabi kong patay na ang daddy ni Clifford at sa tingin ko naman naniwala ito. Sa GF naman niya, ayon ganun pa din hindi pa sila kasal. Talaga? Bakit naman? Ang tagal na nila, diba? Ganito rin ang reaksyon niya, hindi siya makapaniwala. Yun yung choice nila labas na po tayo dun. Hindi ka interesado, sigurado ka? Baka naman kasi simula nang matikman ng pechay mo, nagustuhan na ang lasa ng sayo kaya ayaw na niya nang sa GF. Ma, grabe ka talaga mama. Napakasama ng iniisip mo. Yun ay kutob ko lang naman. Aminin mo natuwa ka nung nagkita kayo. Sus, hindi ka na nagpaligaw sa iba simula nang kay Ethan na. Pinayagan naman kitang magpaligaw dahil hindi kita pwedeng pigilan sa bagay na yun. Pero ikaw mismo ayaw mo. Pinag-isipan mo pa ako. Napairap siya sa kanyang ina. Mama, masaya na ako bilang single mom na walang ibang iniisip kundi ang kalagayan ni Clifford. Pero ma, inamin niya sa akin na hindi pa rin niya nakalimutan ang... Hindi pa siya nakakatapos, inunahan na siya ng kanyang ina. Hindi makalimutan ng haplos,
at ang pinagsaluhang init. Tinamaan nga. Pero may jowa siya so ibig sabihin two-timer siya. Matutuwa pa siguro ako kung wala na siyang jowa tapos umamin siya sa'yo. Baka ako pa ang magsabi sa kanya na may anak kayo. Napabuntong hininga si Kresya, imbis na sumagot sa ina niyang kung ano-ano ang sinasabi. Oh, bakit ganyan ang itsura mo? Wala naman, parang kinain lang bigla ako ng guilt. Mas masama kung sa kanya ka ulit papakain, kahit na may jowa yung tao. Gets mo ba anak? Minsan talaga pasmado din ang bunganga ng mama niya. Napailing na lamang siya bago inubos ang gatas na tinimpla nito at dumiretso na sa silid nila ni Clifford. Tinuon ni Kresya ang isipan niya sa trabaho, imbis na isipin ng guilt na kumakain sa kanya simula nang muli silang magkita ni Ethan. Bandang tanghali ay tinawagan siya ni Lengleng. Buti na lang ay break time kaya nasagot agad niya. Leng, bakit? Si Clifford kasi gustong maggala sa park. Sabi ni mama ay paalam ko daw muna sa'yo kahit may permiso ka na. O sige, basta Lengleng, wag mong lubayan ng tingin si Clifford dahil malikot ang pamangkin mo. Bili niya sa kapatid bago ibinaba ang tawag. Samantala si Ethan naman ay hindi pumasok sa office. Si Bethany ang pinuntahan niya upang makausap. Ilang beses na niyang pinag-isipan kung paano sasabihin at sa huli, nakapagdesisyon na siya. Why are you here? Wala ka bang work? Magkasunod na tanong ni Bethany sa kanya bago siya hahagkan sana nang pigilan niya ito. I came here para makipag-usap ng maayos at masinsinan tungkol sa relasyon natin, Bethany. Mahinahong sagot niya bago ito tinitigan. Bethany, gusto kong maging honest sa'yo. Pinutol na muna siya nito. Sandali nga, bakit ba? Bakit bigla kang ganito? Iniisip mo bang galit pa ako dahil sa nangyari nitong nakaraang araw? My answer is no. Babe, hindi na ako galit. Pasensya na't nakapagsalita ako at naging immature sa harapan nila. Nadala lang ako ng emosyon ko. Paliwanag ni Bethany. Hindi pala dapat talaga ako magselos kay Kresya kasi wala lang naman siya sa'yo. Nakatitig si Bethany sa kanya. Di ba wala lang siya sa'yo? Paninigurado pa nito bago hinaplos ang mukha niya. Bethany, I'm sorry but I cheated on you. Hindi ko sinasadya dahil lasing kaming parehas. Pero inaako ko, Bethany. Kahit lasing ako, kasalanan ko pa rin yun. Malaking kasalanan iyon dahil GF kita. Isang malakas na sampal ang iginawad ni Bethany sa kanya. How dare you? How dare you? Minahal kita. Hindi kita niloko kahit naramdam kong nanlamig ka na talaga sa akin, Ethan. I still love you, Ethan. Sinuportahan kita, Ethan. Pinagtanggol kita sa parents ko para sa pressure na binibigay nila sa'yo. Tapos ano? Ito lang yung igaganti mo sa akin? Sino yung babae? Bethany, kasalanan ko. Lasing siya. Pero ako nakikilala ko pa ang tama't mali. Ginusto ko lang talaga. Ethan, sino yung babae? Sumagot ka, sino? Halos magwala si Bethany habang galit na lumuluha. Hindi mo sasabihin? Pinoprotektahan mo pa? Malandi siya. Malandi siya, Ethan. Malakas na sigaw ni Bethany. Bethany, it's all my fault. Lasing na lasing siya pero ako. Muli siya nitong sinampal. Gago ka, Ethan. Oo, sobrang gago ko. Sige lang, magalit ka lang, Bethany. Ilabas mo lahat ng galit mo sa akin. At pagkatapos ano? Ethan, ano? Hihiwalayan mo na ako? Nangihinang napaupo si Bethany. Ganito mo tatakasan ang ginawa mo sa akin? Mas mabuting putulin na, Bethany. Dahil hindi ko na kayang magpanggap na maayos pa to kahit hindi naman na talaga. Bethany, hindi kita kayang pakasalan dahil wala na akong nararamdaman sa'yo. I'm sorry, but that's the whole truth. Gustong gusto kong sabihin sa'yo una pa lang pero sinubukan kong pagbigyan tong relasyon natin dahil baka maayos pa. Sino nga yung babae? Tell me, who the hell is that woman? Sino? Sorry but I can't. Magugulo lang siya dahil alam kong idadamay mo siya sa galit mo. Bakit hindi? Ethan, sabihin mo nga sa akin bakit hindi? Nilandi ka niya. Hindi niya nga ako nilandi. Lasing siya. Lasing siya, Bethany. It was my fault. I know that I have you. Pero nagpadala ako sa init na nararamdaman ko. And then after that, hindi ko na maalis sa isipan ko ang babaeng yun.
So tama nga ako, it's her. It was Kresha, right? All those years, si Kresha lang laman ng puso mo after niyang bumuka ka sa'yo. Bakit? Mas magaling ba siya? Mas masikip ba, Ethan? O dapat mas malandi? Bethany, wait. Pigil niya nang akma itong lalabas. Don't go to her. Hindi mo dapat siya sisihin. Ako dapat. I told you it was my fault. Hindi mo ko mapipigilan, Ethan. Hindi mo ko mapipigilan na kalad ka rin at sakta ng babaeng dahilan ng hiwalayang ito. Itinulak siya ni Bethany at agad itong sumakay ng kotse. Mahinang napamura si Ethan bago ito sinundan, sakay naman ng kanyang kotse. Sa labas pa lang ng office, malakas na ang bunganga ni Bethany. Gusto man niya itong pigilan, ngunit talagang nagwawala ito. Lumabas si Lloyd kasama si Kresha, nagulat din nang makita si Bethany na luhaan. Buisit ka, Kresha! Malakas na mura ang binungad ni Bethany kay Kresha. Napakalandi mong babae ka! Ahas ka! Ikaw pala talaga ang dahilan na hayop ka. Lasing ka? Wala akong pakailam na hayop ka. Nagawa mong bumuka ka sa boyfriend ko kahit lasing ka. Mariing napapikit si Kresha at hinayaan lang si Bethany na saktan siya nito. Bethany, ano ba? Bitawan mo si Kresha. Duda no ba to? Ano na naman ba to, ha? Maging si Lloyd ay galit na. Bethany, tama na. Pinilit niyang ilayo si Bethany kay Kresha. Sabing tama na eh. Wala nga siyang kasalanan. Kasalanan ko lahat, Bethany, kaya sa akin ka lang dapat magalit. You! Dinuro pa nito si Kresha. Buti nagawa kang matanggap ng asawa mo kahit naubod ka ng landi. Kung nangangati ka pala, dapat sa iba ka nagpakamot, hindi sa boyfriend ko. Manang-mana ka siguro sa ina mong ubod ng kate dahil sabi nga nila kung ano ang puno, siya rin ang bunga. Paniguradong ang anak mo, hindi siya anak ng naging asawa mo. Baka anak mo sa kalandian at paglaki niya, pagsisisihan niya na naging ina. Isang malakas na sampal ang nakapagpatigil kay Bethany. Naiintindihan ko ang galit mo pero wag mong idinadamay ang mama at anak ko. Sinakripisyo ko ang pangarap ko makalayo lang kay Ethan. Dahil alam kong kahit anong paliwanag ko, maling-mali ang nagawa namin. Insultuhin mo na ako, pero wag ang mama ko at ang anak ko. Dahil hindi ako makakapayag, Bethany. Kresha, gusto sana niya itong sundan nang malungkot siya nitong tinitigan. Mas lalo mo lang paguguluhin, Ethan. Pakiusap ni Kresha. Hindi nagawang magpaalam ni Kresha sa boss niyang si Lloyd dahil ayaw na niyang bumalik pa. Agad siyang pumara ng taxi at mabilis na sumakay. Sa loob ng sasakyan, bumuhos na ang luha niya. Sa lakas ng iyak niya, napapasulyap na lamang ang matandang driver sa kanya. Ngunit hindi naman siya nito sinita. Pasensya na ho, napakaingay ko. Kahit nahirap magsalita, nagawa niyang kausapin ng driver. Hindi ko na ho kasi kaya. Hindi ko na ho kaya pang pigilan ng luha ko. Ayos lang, iha. Sige lang, umiyak ka lang. Walang masama sa pag-iyak. Sa buhay, kasama talaga ang pagluha. Dahil may mga bagay na hindi naman natin sadya o ginusto, ay nangyayari talaga. Naniniwala ako na kasama sa tadhana natin na mangyari ang mga bagay na iyon para turuan tayo at masubok ang pagiging matatag natin. Lahat ng nangyayari ay may dahilan at may solusyon. Ganun talaga, may nasasaktan. Dahil kasama iyon para makamit natin ang tunay na kaligayahan ng buhay. Pare-parehas kayong may matututuhan dahil hindi yan ipaparanas sa inyo kung walang magiging aral ang bawat isa. Pakiramdam ni Kresha, alam ni Manong ang pinagdaraanan niya sa mga oras na ito. Maraming salamat po. Ibinabasya nito sa kanila at hindi na rin siya siningil pa. Gusto man niyang ipilit, umalis na ito. Luhaan pa rin si Kresha hanggang sa makapasok sa bahay. Napakunot ang noo ng ina niya nang masulyapan siyang lumuluha. Napano ka na naman at ganyan ang itsura mo? Mama, napano ka nga? Bakit ba? May umaway ba sa'yo? Te, bakit? Napano ka? Binastos ka ba sa kanto? Napano ka, te? Mama, Lingling. Luhaan pa rin si Kresha at halos hindi na makahinga sa labis na pag-iyak. Kresha, ano ba? Inano ka ba? Sabihin mo na. Galit na ang kanyang ina. Ma, si Bethany, alam niya na ang nangyari sa amin ni Ethan. Sinugod niya ako, mama, at sobrang nasasaktan ako.
dahil wala akong maikatwiran sa kanya. Sinabi pa niya na, anak ko si Clifford sa kalandian. Dito mas napahagulgol si Kresha. Umpisa na mama, umpisa na ng panghuhusga nila sa anak ko. Aba punyeta ang babaeng yun ah. Sino siya para husgahan ng apo ko? Ma, wag na po. Pigil niya sa ina niyang nanginginig sa galit. Si Ethan anong sabi? Alam na ba niya? Alam na ba niyang anak niya si Clifford? Hindi pa po niya alam ma. Sa kabila ng galit ni Bethany, ako yung inaalala niya kahit na mali. Inaako niya ang kasalanan naming dalawa. Sabi ni Bethany, hinihiwalay na siya ni Ethan kaya mas lalo itong nagalit. Isang mahigpit na yakap na lamang ang iginawad ni Lengleng sa kanya habang ang ina niya napapailing naman. Mama? Mama, are you crying? Nakasibi si Clifford nang lumabas ito habang dala ang favorite ni Tongtoy. Kaagad na inayos ni Kresha ang kanyang sarili. Clifford anak, pasensya na. Si mama kasi pagod lang dahil sa work. Di wag ka na pong mag-work kasi ayoko pong umiiyak ka. Kaawa-awang bata. Naluluhang bulong ng kanyang ina. Niyakap ni Kresha ang kanyang anak habang patuloy ang pag-agos ng kanyang mga luha. Tuluyang tinapos ni Ethan ang relasyon nila ni Bethany. Nagalit man ang parents niya sa kanya, wala pa rin itong nagawa. Halos halikan ni Bethany ang paa ni Ethan, ngunit wala na talaga, hindi na naayos pa ang gusot nila. She's not here, Ethan. Sa tingin ko hindi na siya papasok pa dahil sa nangyari. Usap-usapan si Kresha sa buong building. Hindi ko na siya pipilitin pang pumasok, pero open ang kumpanya ko sa kanya. Lloyd, pwede ko bang malaman kung saan ang bahay niya? Gusto ko siyang makausap. Dude, umamin ka nga. Matagal mo na bang gusto si Kresha? Kung ganun, bakit pinatagal mo pa? Pinaabot mo pa sa punto na parehas silang masasaktan. Dahil akala ko'y kaya ko siyang kalimutan. Walang label ang nangyari sa amin, Lloyd. Sobrang lala nang nangyari, dude. Go and talk to her. This time, make it right. Isa lang ang pakiusap ko bago ko sabihin ang address niya. Irespeto mo ano man ang maging desisyon ni Kresha. Don't you dare force her to love you back, Ethan. Naiintindihan ko, Lloyd. Salamat. Ibinigay ni Lloyd ang address. At habang binabaybay niya ang patungo sa lugar nila Kresha, ay grabe ang daga na nasa dibdib niya. Napabuntong hininga muna siya bago kumatok. Ngunit hindi matanda ang nagbukas sa kanya, kundi isang batang lalaki. Nakangiti ito nang pagbuksan siya. Sino po sila? Nasa shower po si Mama, si Lola naman po nasa kapitbahay, and si Ate Lengleng nasa room niya kinakausap ang BF niya. Napangiti si Ethan bago pumantay sa batang lalaki. Ikaw ba si Clifford? Ikaw ba ang anak ni Mama Kresha? Ayaw mag-assume ni Ethan pero kamukha talaga niya ang anak ni Kresha. Totoo bang patay na ang daddy mo? Tanong niya pa rito. Po, patay na si daddy? Ang sabi po ni Mama, wala si daddy kasi bawal namin siyang makasama. Bigla na lamang nag-unahan ang luha ni Ethan sa sinabi ni Clifford. Pakiramdam niya totoo ang kutob niya sa mga oras na to at biglang may puzzle na nabuo sa kanyang utak. Maaari ko bang malaman kung ilang taon ka na, Clifford? 5 na po ako, mag-6 na po. Sino po ba kayo? Clifford anak? Mabilis na hinila ni Kresha ang bata upang ilayo sa kanya. Leng, sabi ko bantayan mo si Clifford. Sorry, may kinausap lang ako. Nagulat ang kapatid nito nang siya ay makita. Clifford, sa kwarto na muna tayo. Aya nito sa bata. Bakit nandito ka, Ethan? Sa mga oras na to, ang gusto ko lang marinig na sagot sa'yo ay ang katotohanan. Umaagos pa rin ang mga luha ni Ethan. Si Clifford ba? Hindi totoong anak mo sa ibang lalaki. Hindi talaga namatay ang daddy niya, di ba? Dahil ako ang ama ni Clifford. Tama ba ako, Kresha? Pakiusap magsabi ka ng totoo. Mabilis na umagos ang luha ni Kresha habang nakatitig sa kanya. Oo, Ethan. Si Clifford, anak mo siya. Masaya ka na? Nalaman mo na, Ethan. May mababago pa ba? Kresha, bakit hindi mo sinabi sa akin? Dahil may nobya ka na. Mali ang nagawa natin. Huhusgahan lang siya ni Bethany at ng mga tao.
Sa tingin mo, makakayanan ko na maliitin at husgahan nila ang anak ko? Sinakripisyo ko ang pangarap ko para sa kanya. Sa isang iglap lang, Ethan, nagbago ang buhay ko. Hindi ko siya nilayo sa'yo dahil galit ako sa'yo. Nilayo ko siya para ipagpatuloy mo yung buhay mo kasama si Bethany. Pero sayang lang palang sakripisyo ko, Ethan. Kung sinabi mo lang sa akin, hindi ko hahayaan na umalis ka. Sana kasama mo ko sa hinarap mong hirap. Dapat kasama mo ko, Kresha. Pero alam mong hindi pwede, Ethan. Anak ko siya, Kresha. May karapatan din ako. Inalisan mo ko ng obligasyon at karapatan sa anak natin. Kresha, napakalupit mo. Garalagal ang boses ni Ethan dahil sa pag-iyak. Hindi ko man lang siya nakarga nung maliit pa siya. Hindi ko man lang nagawang maging ama sa kanya. Niyakap niya si Kresha. Ayusin natin to pakiusap. Mahal kita, Kresha. Ayos lang na magsimula ako sa zero. Makasama ko lang kayo. Nagsusumamo si Ethan habang patuloy sa pagluha. Wala naman sigurong masama, anak. Sabat ng ina ni Kresha na bigla na lamang sumulpot. Bakit hindi nyo gawing buo para sa anak ninyo? Gawin ninyong isang buong pamilya na masaya at bumawi kayo sa bata. Para saan pa ba ang galit ko, Kresha? Imbis na magalit ako sa ginawa mo, bakit hindi na lang natin ayusin? Muling saad ni Ethan. Pero may nasaktan tayo. Sa tingin mo ba titigil si Bethany? Nangyari na ang nangyari. We can change that, Kresha. Hindi man siya tumigil, nandito ko para protektahan kayo ng anak natin. Hindi na sumagot pa si Kresha. Ginantihan niya na ng yakap si Ethan dahil hirap na din naman siyang magpanggap na wala lang ito sa kanya. Hindi lang naman si Ethan ang hirap makalimot kundi siya rin. Siguro nga, itinadhana talaga sila nito kahit na ilang taon nang lumipas. Leng, ilabas mo na si Clifford. Rinig niyang utos ng kanyang ina. Kinakabahan ka ba? Tanong pa niya kay Ethan nang mapansin niyang nanginginig ang kamay nito. Hindi naman kita siniraan sa kanya, Ethan. Wala akong masamang sinabi sa kanya para matakot ka na hindi kanya tanggapin. Sinabi ko lang na hindi ka namin pwedeng makasama dahil yun ang akala ko. Yun ang itinatak ko sa isipan naming dalawa, Ethan. And I'm sorry for doing that. I'm just protecting our son, Clifford. Shh! Alam ko na ginawa mo lang yun para mapabuti si Clifford. Nauunawaan ko, Kresha. Don't worry. Gagawin ko naman lahat para matanggap niya ako. Hindi na ako mawawala pa. Magiging ama't asawa ko at lahat ng nasayang na panahon. Babawiin ko, Kresha. Napangiti siya bago hinarap si Clifford na naguguluhan, ngunit tahimik lang na nakikiramdam. Nak, may sasabihin si Mama. Pigil na pigil sa paghagulgol si Kresha. Nak, di ba sabi ko si Daddy hindi na natin pwedeng makasama? Binabawi ko na, Clifford, kasi si Daddy biglang pinayagan ni God na makasama natin. Mama, totoo po? Manghang-mangha si Clifford. Sino po ang daddy ko? Nasaan po siya, Mama? Nak, pinakita niya si Ethan. Ito ang daddy mo, si Daddy Ethan. Hindi agad nakapagsalita o nakagalaw ang anak niyang si Clifford. Kinakabahan silang dalawa ni Ethan kung magagalit ba ito o magiging masaya. Daddy! Nakasibi si Clifford bago mahigpit na niyakap si Ethan. Bakit ngayon ka lang po pinayagan ni God na makasama namin? May nagawa ka po bang kasalanan sa kanya? Luhaan ng mag-ama habang pinagmamasdan ni Kresha. Si Lengleng at ang ina niya masaya rin kahit na lumuluha. Masaya ang mga ito na nagkita na ang mag-ama. Hindi maitatanggi dahil pinagbiyak na bunga ang dalawa. Hindi na ako aalis, anak. Hindi na ako mawawala sa inyo ni Mama. At pangako, babawi ako. Magiging masaya tayo, Clifford, anak. Ito ang pangako ni Ethan. Pasensya na, wala si Daddy ng mahabang panahon. Paniguradong nalungkot ka, anak. Sobrang hirap siguro ng sitwasyon ninyo ni Mama. Daddy, sabi po ni Mama may dahilan kung bakit wala ka sa tabi namin at naiintindihan ko po. Mahal ko kayo ni Mama at sana po maging happy family na tayo. Yun po kasi ang pinagdarasal ko everyday na sana po isang araw makasama ka namin ni Mama. Naging maayos ang mag-ama. After nga ng iyakan, ginala naman sila ni Ethan sa gustong pasyalan ni Clifford.
Marami ring binili si Ethan sa anak nito. Halos lahat ng ituro at mahawakan ni Clifford, dinadampot nito upang bilhin. Kahit anong saway niya ay ayaw nitong magpapigil. Ilang taon na daw itong wala sa tabi ni Clifford. Kahit man lang daw sana sa mga ganitong bagay, makabawi na agad si Ethan. Kumusta naman ang date? Siniko pa si Kresha ng kanyang ina. Kadarating lang nila. Sa bahay na rin nila naisipang magtanghalian upang kasabay rin ng kapatid at ang kanyang ina. Mama, hindi naman po date ang kanina. Si Clifford po iginala lang ng Daddy Ethan niya at binilhan ng kung ano-ano. Sus, date din kaya? Kasi sabi ni Clifford sa amin kanina, binilhan ka ng malaking bouquet. Pakipot ka pa kung kailang may anak na kayo. Nak, pwede nang bumuka ka ulit, single na si Daddy Ethan eh. Panunokso pa ng kanyang ina. Ma! Hiyang-hiya si Kresha. Baka marinig ka nila nakakahiya po. Bumuka ka talaga. Nagsisimula pa lang po ulit kami ni Ethan. Hindi ba pwedeng kahit na may anak na o kahit may nakaraan na kami, magpaligaw muna ako? Mama naman, ginagaya mo naman ako sa'yo na easy to get kay Papa eh. Ganti niya sa kanyang ina. Uy, si Mama. Oo nga naman, ginagaya mo po si ate sa'yo. Palibhasa, pogi si Papa kaya bumigay ka na. Natatawang sabat ni Lengleng. Pero ate, pogi ni Kuya Ethan no? Mas pogi pa sa BF ko eh. Nakakaingit naman ate kasi parang telenovela ang nangyari sa love story nyo bago humantong sa maayos na sitwasyon. Isa ka pa eh. Siguro tadhana lang din talaga. Tinukso na naman siya ng dalawa. Naniniwala na siya sa tadhana. Pakakasalan ka daw ba ni Kuya Ethan? Pakakasalan agad? Hindi pa nga sila na ipapakilala nito sa parents nito. Si Clifford, kailangan muna niya itong maipakilala sa mga lolo at lola nito. Tsaka nasa first stage pa lang ulit. Bakit kasal agad ang iniisip nila, Lengleng? Napailing siya bago sumagot. Sa tingin ko wala pa kami sa point na yun. Masaya kaming maging magulang muna kay Clifford. Dapat ikasal na kayo para mailipat na si Clifford sa daddy niya. Apelyido niya ang taglay mo eh. Nak, eto payo ko lang ne. Sana, wag ka nang magmatigas kasi pahihirapan mo lang yung puso mo. Kapag inaya ka ng kasal, oo na agad anak. Baka makuha pa ng iba. Gawin mo na lang example si Bethany na inuna ang career. Di sa huli nga. Mama, iba naman po yung sitwasyon nila ni Bethany sa naging sitwasyon namin. Mahal ko po si Ethan, pero ayokong magmadali. Paliwanag pa niya bago itinuon sa niluluto ang kanyang atensyon. Pag di mo pinakasalan yan, ako papakasal kay Ethan. Malakas na napahalakhak si Lengleng sa sinabi ng kanyang ina. Hindi na pinatagal ni Ethan na ipakilala ang mag-ina sa kanyang parents. Nabigla man ng mga ito, tanggap naman nila ang anak niyang si Clifford. Maging si Kresha ay tinanggap na rin niya bilang kabiyak ng kanyang puso. Sigurado ka bang ayos lang dito na tayo mag-dinner? Si Clifford na lang siguro tapos ako sa bahay na lang muna. Hayaan na muna natin na makabanding ni Clifford ang lolo't lola niya. No, you're staying, Kresha. Nandito ka dahil ikaw ang ina ni Clifford at dahil mahal kita. Hinawakan ni Ethan ang kamay ni Kresha. May gusto pa akong sabihin, Kresha. Hinaplos niya ang buhok nito bago naglabas ng maliit na box. Hindi niya nauunti-untiin ang lahat. Gusto niyang maging malinaw sa parents niya at sa parents nito na nais niya ng ibahay ang mag-ina niya. Walang dahilan para hindi niya pakasalan si Kresha. Ito ang nais niyang pakasalan. Naging mahirap para sa ating dalawa bago humantong sa puntong maayos na ang lahat. Nakilala ko na yung anak natin at naging maayos naman na tayo, di ba, Kresha? Tumango naman ito. This is not a mistake, Kresha. Hindi ko itinuring na kasalanan ng mahalin ka. Sa 6 na taong lumipas, mas lalo akong nasabik sa'yo. Unti-unting binuksan ni Ethan ang box. Kresha, will you be my wife? Magiging masaya lang tayo, taalagaan ko yung pamilyang mabubuo natin. Walang dahilan para patagalin ko pa. Pangako, araw-araw kitang liligawan at susuyuin, Kresha. Hindi ako magmimintis ni isang araw. Sabihin mo lang na gusto mo rin akong pakasalan. Hinaplos ni Kresha ang kanyang muka habang nakangiti at nanggigilid ang luha. Mahal kita, Ethan. Mahal na mahal rin kita. Oo, Ethan. Gusto ko makasal sa'yo. Ikaw ang tanging lalaki na nais ko makasama hanggang sa mawalan ako ng hininga. Ikaw ang una't huling lalaking mamahalin ko.
Walang dahilan para hindi ako pumayag sa alok mo. At nagtitiwala ako na aalagaan mo kami ng anak mo. Nanginginig pa si Ethan nang isuot ang singsing kay Kresha na ngayon ay fiancé na niya. Ginawaran pa niya ito ng halik nang maisuot ang singsing. Mahal kita, Kresha. Bulong pa ni Ethan. Mama, ikakasal na po kayo ni Daddy? Natutuwang tanong ni Clifford nang makita sila nito. Natawa si Ethan bago nilapitan ang kanyang anak. Oo nak, si Mama kasi ayoko na siyang pakawalan pa. Nak, magiging isang buong pamilya na tayo. Mag-iingat kayo sa biyahe. Ethan, kasama mo ang mag-ina mo, mag-iingat kayo. Ito ang mahigpit na bilin ng ina ni Ethan. Tita, mauna na po kami. Paalam din naman ni Kresha bago nakipagbeso. Bakit hindi mo na ako tawaging mami? Parte ka na ng pamilyang ito, iha. Sanayin mo na ang sarili mong tawagin akong mami. Pwede ba? Sige po, mami. Saad niya bago sumakay ng kotse. Tulog na si Clifford nang sulyapan niya ito. Ethan, sa bahay ka na matulog. Ihahatid mo pa kami tapos gabi ka nang uuwi. Napangiti ito ng nakakaloko. Mismo na akong katabi no. Napahunot ang kanyang noo. Ha? Inaalala ko lang naman na gabi ka na para bumiyahe pa. Sige, uwi ka na lang pala, iba pala iniisip mo. I'm just kidding. Hindi ka na mabiro, mahal. Pinisil pa nito ang pisngi niya. Tabi tayo mamaya, Kresha. Bulong pa ni Ethan. Promise, wala po akong gagawin. Walang gagawin pero sa tawa pa lang nito, alam niya nang may balak ito sa kanya. Natawa na lamang siya bago tumango dito. Ginabi na kayo. Ito ang salubong ng kanyang ina. Napasulyap ito sa apo nito bago ibinalik sa kanila ang tingin ng ina niya. Saan ba kayo dumaan? May laman ang tanong ng ina niya na para bang nag-iisip ito. Pasok ko lang po si Clifford, ma. Paalam ni Ethan bago sila iniwan. Ma-awkward mo naman magtanong eh. Parang pinag-isipan mo si Ethan na may ginawang kalukuhan. Depensa ni Kresha sa kanyang nobyo. Inaasahan ko na ginawa na ninyo iyon una pa lang. Nahihiya pa ayan na si Clifford na patunay. Napairap pa ito. Ngunit napunta ang tingin nito sa singsing na suot niya. Inaya ka na niyang magpakasal? Gulat na tanong nito. Bigla namang lumabas si Lengleng na narinig yata ang ina niya. Sinong ikakasal? Sabat na tanong nito. Proud na ipinakita ni Kresha ang singsing na suot niya. Ma, tinanggap ko na yung alok ni Ethan. Sobrang ganda ko kasi kaya naman inaya niya agad akong... Naputol siya sa sinasabi nang hilahin ng ina niya ang kanyang kamay. Sinuri nito ang singsing na nakasuot sa kanyang daliri. Tunay ba ito? Hala Lengleng, tignan mo. Sa tingin ko'y tunay nga ang suot nitong ate mo. Manghang-mangha ang kanyang ina. Sana all may bato sa singsing. Si Papa kasi ninyo laruan na singsing lang ang afford noon. Kinasal nga kami, kinakalawang pa yung singsing. Ha? Sabi mo mama, iyak ka ng iyak kasi gustong gusto mong makasal kay Papa. Takang tanong ni Lengleng. Malinak. Naiyak talaga ako noon kasi yung singsing halagang 100 lang pero naitawid pa rin namin ang kasal. Si mama namin nagdrama na naman. Agaw eksena ka talaga mother no? Natatawang pailing-iling si Lengleng. Si Kresha naman ay nagpaalam na muna sa ina't kapatid niya upang sundan si Ethan sa silid. Ngunit bago makapasok sa kwarto, nagsalita pa ang ina niya. Kresha, nandun yung anak ninyo, kalmahan ng sandata at ang pechay. Sa tahimik na lugar ang digmaan eh. Kakasal naman na kayo, isagad na ninyo ang kasabikan na yan. Napahalakhak si Lengleng. Si mama talaga napakadumi ng utak. Naiiling niyang sagot bago pumasok na sa silid. Dinatnan niya si Ethan na nakatitig sa anak nila. Napangiti siya bago ito tinabihan. Pagod ka na ba? Inayos ko na kabilang kwarto, pwede ka na magpahinga doon. Gusto kong kasama ka pero hindi magpapahinga. Dahil hindi ako titigil magdamag, Kresha. Malagkit ang tingin nila sa isa't isa. Ngunit naputol ito nang kumatok ang kanyang ina. Kresha, huwag kalimutan ang sinabi ko ha. Sige na, lumabas na muna, huwag ilak ang pinto. Natawa si Ethan habang si Kresha inis na inis naman. 1 buwan pa ang lumipas bago na itakda ang kanilang kasal. Parehas pa kasi silang nag-ayos ng mga requirements at hindi rin kasi simpleng kasal ang gusto ni Ethan. Ngayon ang takdang oras, dahil hindi pa niya nakikita si Ethan, kabado talaga si Kresha sa kung ano
ang kalalabasan nito. Simula kasi kagabi, hindi na sila nagkita ni Ethan dahil kinabukasan na raw sa kasal ang mismong pagkikita nila. Iha, punta na ako sa pwesto ko ha. Paalam ng ina ni Ethan sa kanya. Si Clifford ay ang ring bearer, si Lengleng ang nag-aasikaso dito. Bili na mga ito na maging kampante lang daw siya dahil tatawagin naman daw siya pag ready na siyang lumabas upang pumwesto sa front ng church. Ilang sandali pa nga ay tinawag na siya. Inalalayan siya ng ilang mga tao na kasama sa kinuha nilang personal alalay niya for today. Nakaset up na rin ang mga cameraman dahil nga bongga ang wedding at nais nila itong nakafilm. Bumukas ang malaking pintuan. Narinig niya ang tugtog na napili para sa team song nila. Hindi pa siya nakakasimulang maglakad, naiiyak na si Kresha. Hindi kasi niya inakalang sa haba ng panahon at tagal ng sakit na dinala niya sa kanyang puso, dito pa rin pala ang tuloy nila. Hindi maipaliwanag na Ethan ang nararamdaman niya habang pinagmamasdan ang bride niya na naglalakad patungo sa kanya. Kusang umago sa mga luha niya habang binabalik-balikan ng mga nakaraan. Laking pasalamat niya na muling pinagtagpo ang landas nila ng babaeng hindi niya inaasahang mamahalin niya ng sobra kahit na one night stand lang ang nangyari sa kanila. Hinawakan ni Ethan ang kamay ni Kresha nang makalapit ito sa kanya. Tahan na, bulong nito bago tinuyo ang mga luha niya. Nandito na ako, Ethan. Hindi na ako mawawala pa sa'yo. Sa sinabi ni Kresha, tsaka lang siya naging kampante. Nakinig sila sa wedding ceremony bago sila naideklarang ganap ng mag-asawa. Masaya ang lahat ng bisitang kanilang inanyayahan at sa labas kumuha si Ethan ng bodyguard na magbabantay para sa wedding dahil ayaw niyang may makapasok na makakagulo. Dumiretso na sila sa venue upang mag-celebrate. Inasikaso ni Ethan ang lahat dahil ayaw niyang mapagod si Kresha. Hindi naman nila problema ang magbabantay sa anak nilang si Clifford dahil si Lengleng ang in charge dito. Napansin niya si Kresha na humikab kaya agad niyang binulungan ng kanyang biyanang babae upang ipaalam na ihahatid na muna si Kresha sa silid. Hatid lang ba, anak? Natatawa pa nitong biro. Masaya ako na ganap na kayo mag-asawa. Sige na, anak, kami nang bahala dito. Ikaw naman ang bahala sa anak kong si Kresha. Enjoy! Natawa na lamang siya dahil pala biro talaga ang biyanan niya. Inalalayan niya si Kresha patungo sa silid upang makapagpahinga na ito. Dahil hindi na nito kaya na magbihis pa, siya na ang nag-asikaso sa asawa. Ito naman ang ipinangako niya. Pagsisilbihan at aalagaan niya ito hanggang sa huling hininga niya. Sa ngayon, nag-uumpisa pa lang sila bilang mag-asawa. Pero alam naman ni Ethan na anuman ang dumating na mga pagsubok, malalampasan pa rin nila yun.